Okay, malinaw na sa atin ngayon na ang tinutukoy at medyo idinidiin ng Government of Canada sa kasalukuyan na programa ay yung Express Entry. Medyo mataas yung score, alam na natin yan, pero mas madali yung pagpunta mo dito. Depende sa kung ano yung under pathway o kaya naman over stream doon sa Express Entry. Depende na po ngayon sa inyo ngayon yan. Ang problema sa kasalukuyan ay kung saan tayo dadalhin ng Express Entry ng ating mga kababayan na naghahangad o nangangarap na makarating dito sa Canada. Hindi lahat ay, ang katotohanan yan, hindi lahat ay pupwede o hindi lahat ay, let's say na hindi talaga akma yung kanilang qualifications doon sa tinatawag nating Express Entry nga. But, what I mean ay malaki ang tsansa ng ilang mga kababayan natin kung susubukan natin ito. Alam natin na may mga ilang pagbabago sa tinatawag nating quota. Unang-una na po yan, di po ba? Na 50%, ibabatay sa unemployment rate, alam na po natin yan. Pero bakit hindi natin subukan i-venture yung, kung tawagin natin ngayon ay isa sa pinakamadali na, well, pinakamadali pero medyo may laman yung pag-apply dito, na marami sa mga kababayan natin talagang sinubukan at nakamit naman yung kanilang pangarap na makarating dito sa Canada using this pathway. Kaya lang, ang ilan, sabi nga natin, hindi akma yung qualifications based from their experiences, education, money, and of course, yung sabihin na nating family and then connection. Medyo may kahirapan din talaga. Sa totoo lang, sa kasalukuyan, medyo nangangapa ang mga consultant ngayon, ang mga immigration institutions, and of course, yung mga recruitment agencies kung tawagin natin, dahil nga sa dami ng pagbabago sa kasalukuyan. Pero, it doesn't mean na yung mga programa na yun na maghihinder sa'yo. Sabi nga, may interview sa isang balita noong nakaraang araw at ang pag-uusap nga ay tungkol sa pagpasok ng mga kababayan natin dito sa Canada at talagang medyo hirap talaga. No? Hindi lang naman ni isa ang pathway going to Canada. Napakaraming iba na po pwede niyong i-venture. No? Sabi ko, oo nga, dahil nakita ko na yan sa ilang mga kababayan natin na nakarating dito. Actually, ang dami nila na ang kanilang route ay Express Entry. Alam po ninyo, marami tayong mga kababayan sa ito lang. Marami akong na-meet ng mga kababayan natin na ang pathway nila ay wala naman silang kamag-anak dito. Hindi naman sila nabigyan ng job offer. Hindi naman sila nabigyan ng pagkakataon na makapag-scour ng mga workplaces dito sa Canada. But they tried this program, no? Yung Express Entry nga. Marami rin sa mga kababayan natin ang nakapag-apply noong nag-invite ang Government of Canada, CIC, to be more particular, ang SINP, Saskatchewan, sa Pilipinas, no? Ilan na nga sa mga kababayan natin ang nakarating dito. So, sinasabi nila na madali lang pala yung pagpunta dito sa Canada. Basta kompleto ka ng papeles. Totoo po yun. So, yun ang ilalaban ninyo ngayon. So, tignan po natin kung ano yung tinatawag nating mahalagang bahagi ng Express Entry. Para sa ganon, kasi pag sinabi natin Express Entry, agad natatakot na tayo. Pero tignan po natin yung mga bahaging ito. So, may takeaways from Express Entry changes in 2025. Ano? So, una po dito, yung education professionals are now priority. So, for the first time, Canada has introduced an Express Entry category targeting education-related occupations. This means that teachers, early childhood educators, and special needs instructors will have more direct path to permanent residence. The move addresses a growing shortage of qualified educators across the country, ensuring schools and childcare centers can meet increasing demand. So, ang dami nating professionals, early childhood educators, teachers, ang hirap naman dyan, wala kaming pathway para dyan. Ngayon, sabi nga natin, i-venture ninyo, hanapin ninyo ngayon, yung pathway na ito, hintayin natin yung kanilang mga announcement, nasa mga provincial level na po sila. At isa-isahin natin sa mga susunod panahon, hahanap tayo ng mga pathway na yan, ano? Bibigay ko po sa inyo. Noon, talagang hindi sila tumatanggap ng mga teachers, early childhood educators, hindi sila tumatanggap. But nowadays, in-include na yung tinatawag nating professionals, yung pathway na yun, professionals na yun, dahil kulang yung mga teachers, halimbawa yung mga special needs and so on and so forth. Katulad na rin po ng US na mayroong special pathway para sa kanila. Ngayon, ito yung sinasabi natin. May teacher tayong nakilala,
tatlo sila na nakarating dito, student, at ang focus nila ngayon ay pasukin yung pathway na ito. Kasi sinasabi natin, pwede sila sa express entry because they are qualified. Now, para sa mga kababayan naman natin na iba at naghahangad na makarating dito sa Canada, marami pa pong ibang pamamaraan o marami pa pong ibang pathway kayong pupuntahan batay sa profession niyo under express entry. Maghanap lang po kayo sa bawat province, sa bawat programa ng province. So, tuloy po natin. The second one, many STEM, transport, and agriculture jobs removed from targeted draws. Yun po ang katotohanan. While science, technology, engineering, and math, STEM, fields were focus in 2024, many have been removed from targeted category-based draws in 2025. The same applies to transport and agriculture occupations. Skilled professionals in these fields will now need to rely on general express entry draws and provincial nominee programs, PNPs, to immigrate. So ito yung sinasabi nila na nagpahirap sa amin. Naka-apply kami ng ganito. Yung mga kapitbahay namin naka-apply ng ganito, driver, ganyan, pero ngayon wala na. Totoo po yan. Kasi nga, sabi natin, yung express entry ngayon is focusing on the skilled workers na kailangan nila batay sa category naman po na kailangan ng isang province sa kasalukuyan. Kaya po sinasabi ninyo na parang mahirap naman siyang kamtin. Pero sabi natin, babalik na yung tinatawag natin mga skilled workers na kung saan kalat naman into province. Kaya nga lang, ang nagpapahirap kasi talaga sa mga kababayan natin, yung quota, no? Mahaba ang pila ng bawat programa sa kasalukuyan. It's because, sabi natin, binigyan ng quota. Yung STEM na binanggit natin noong 2024 pa, medyo slash na po sila. Hindi naman totally 100% na slash na po sila. Yung mga nasa field ng science, nasa field ng technical, and so on and so forth, mathematics, something like that. Medyo malaki yung binawa sa kanila. So again, isa sa priority ng tinatawag nating express entry ngayon is the skilled workers na po ngayon, or professional skilled workers na po, no? Pangatlo, a stronger focus on Canadian work experience. Canada is increasing its focus on Canadian Experience Class, or CEC. This means candidates with Canadian work experience will have higher chances of receiving an invitation to apply or ITA. This change helps employers retain skilled workers already in the country and support smoother economic integration for newcomers. Kaya sa mga kababayan po natin na nandito ngayon sa Canada, medyo parang hindi kayo sure kung anong maging kinabukasan ninyo, ito siguro yung magpapalakas ng loob sa inyo na using this program, this stream na express entry, using Canadian Experience Class sa express entry, pwede na po kayong pumasok as long as, sabi natin, you meet all the qualifications provincially, kaya naman rural and Northern Immigration Pilot Program, o kaya naman or program na yon sa mga sa French, yung Francophone kung tawagin natin, and of course in territories, no? So ibig sabihin, kung na-meet po ninyo yung mga qualifications at nandun na po kayo sa province na yun, try this as well, no? Kasi ang focus ngayon ng CEC, of course, Canadian Experience Class, yung nandito na po, no? Kuya Rod, paano naman yung iba? Again, babalik po tayo sa number 1, number 2, mayroon pa po ibang programa na nakalaan para sa inyo. Medyo, ang katotohanan dito, no? Walang walang icing sa top, no? Kung hindi natin lalagyan ng icing. Medyo mahaba po talaga ang pila ngayon. Nararamdaman ko po yan at nakikita natin sa mga comment pa lamang ninyo, no? At syempre, nanonood po tayo ng report ng CIC, ng IRCC Canada, at nakikita natin talagang medyo mahaba talaga. Number 4, French-speaking candidates still have an advantage. Canada remains committed to increasing Francophone immigration outside Quebec. French language proficiency continues to be a major factor in category-based draws, allowing French-speaking candidates to benefit from higher selection chances. The government has set a target of 8.5%
of new immigrants to be a French-speaking, helping to strengthen bilingual communities across Canada. And this is very true na ang Quebec, pinupurso nila na yung mga French-speaking people, may mga kababayan tayo, sabi ko nga, na mga French-speaking din, Francophone kung tawagin po natin, ang sinusulong naman na ngayon under express entry para kung sino yung nandito at French-speaking na nga o kaya naman outside the country at French-speaking, you have all the qualifications, you have all the skills, work experience, you can apply sa Quebec. Na ang good news po dito, not only Quebec, kasi marami sa mga institutions ngayon, halimbawa sa akin, sa bilang guro, kinakausap ako ng mga bata ko, Pranses, naiintindihan ko yung ilan, dahil narinig naman natin yung pagsasalta ng mga Pranses dito, maulinigan mo, pero hindi naman ako eksperto sa pagsasalta ng Pranses. Ibig sabihin, karamihan sa mga institutions ngayon, kailangan talaga ng Francophone kasi ang mga Quebecois o yung tinatawag nating mga Quebecans, tama ba yun? Mga taga-Quebec, lumalabas na rin sila. At syempre, to assist them, tandaan po ninyo na dalawa ang lengguwahe ng Canada, Ingles at Pranses. So, ibig sabihin, priority talaga din ng Government of Canada, yung mga tao nasasalta ng Ingles at ng Pranses. So, ganun lang po ang ibig sabihin yan. Alright, number 5. Sabi po dito, express entry aligns with Canada's new immigration strategy. The changes in express entry reflect broader immigration policy updates, including Canada's 2025-2027 immigration levels plan. The overall immigration target for 2025 has been reduced to 395,000 newcomers, and express entry now operates under two main categories. Number 1 is the economic priorities. Nabanggit ko na po yan sa inyo, that focus on health care, education, and skilled trades, At pangalawa naman, in Canada focus, prioritizing temporary residents already working in Canada. So sana po malinaw sa inyo, economic priorities at yung tinatawag nating, so malinaw na po sana sa inyo ngayon, economic priorities. So economic priorities, alam niyo na po yan, Ibig sabihin, pwede silang kumuha outside Canada, but sabi natin, you must meet all the requirements. And, siyempre, kung ano yung set na rules ng CIC, ng Government of Canada, dapat ma-meet po natin yon. Yung isa naman, in focus, ibig sabihin, kung sino po yung mga nandito na sa Canada, sila po ngayon ang focus para na sa ganun ay maging permanent resident po muna sila dito sa Canada. Ganun po ibig sabihin. So, dalawa. Parang, kumbaga, tinatarget ng Government of Canada yung dalawang priority ngayon. Economic, and then in focus. In focus, yung mga na temporary foreign workers na nandito na sa Canada, yung economic outside Canada na meron pong skill. At syempre, yung tinatawag nating work experience, lalaban ka talaga doon sa papel or documents. Ganun po ang ibig sabihin yan. So, ang pag-uusap po natin ay nakuha natin sa immigration.ca na sinulat po ni Colin R. Singer noong March 4, 2025. So, sana po malinaw na ang express entry ay isa sa may pinakamalaking tsansa para po kayo ay makarating dito sa Canada. So, maraming salamat po. I hope nakakuha po kayo ng mas mahalagang details po ngayon. At kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.